Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, 4-piece fun run isinagawa sa lungsod ng Lawag. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag. Nagtitipon dagiti beneficiaryo iti 4-piece dito yung syudad Dilawag para iti Every Step Counts 4-piece fun run. Gagam tila sa fun run ang makaukontipondo para iti panakatariman wano mang pasaya at ti pagtangan dagiti 4-piece beneficiaries dito yung Lawag City. Agarop walagosot na katao tila pa nagisali dito ken timaray tila sa fun run partikular iti 3K, 5K, 10K, ken 16K. Segon kini Mayor James Brian Alcid, suportaran na dagito yung programa para iti pagsayaatan ti tunggal Lawagenyos. Kamagpaiswanan na malaksit iti natalgad kan nasaya at apagtaangan ado pa iti maititad a livelihood programs, scholarships, trainings, ti assistance to individual in crisis situation ang nakasentro kadagiti amin saan laeng a 4-piece. Namuan at tinasong patray ket nagtitinulungan a binukal ti lokal na gobyerno ken iti Department of Social Welfare and Development. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Jude, balita pa rin sa Ilocos. Humigit 138,000 mga bata sa Ilocos Region na bakunahan na laban sa tigdas at tigdas hangin. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo. Itagtultuloy ang panakisayang kat ni measles rubella supplemental immunization activity wino MRCA. Dumanunan ito 138,455 nga ubing iti Ilocos Region tinabakunaan kontra iti kamuras ken kamuras angin. Sigon iti Department of Health, katukad ito 31.1% iti target ang mabakunaan iti rehiyon iti sidong ti kampanya. Kadagiti lugar iti rehiyon, dumanunan iti 22,708 nga ubing dagiti na bakunaan ditoy La Union. Ijay Pangasinan kat 63,815. Ijay Dagupan City kat 3,014 nga ubing. Iti probinsya ti Ilocos Sur kat dumanunan iti 23,706 nga ubing. Bayat nga ijay Ilocos Norte kat 25,212 nga ubing. Iti nagduduma apasat iti Pagilian, agtultuloy ti panakaipatungpal ti MRCA. Tapno maragpat ti target population kan masalakniban dagiti ubing kontra iti kamuras kan kamuras angin. Kas maitunos iti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang masalakniban ti salunat ti tunggal Pilipino. Manipod Radyo Pilipinas Agoo. Siak ni Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Glenda mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pamahalaan nagtayo ng bagong gusali para sa bubuksan na Maritime School sa Eastern Samar. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan. Opisyal na nga igin turnover ang Phase 1 han Maritime Building ha Eastern Samar State University Giwan Campus kumusuportahan tutukuron nga maritime courses sa probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Representative Christopher Shing Gonzales ngan House Minority Leader atun opisyal nga inaugurasyon han bago nga pasilidad. Sumalak ang Congressman Gonzales panuyo ni nga proyekto nga magkamayaadahin mas damo nga opsyon ha kolehiyon mga estudyante nga diri na kinahanglan gumawa sa probinsya. Naglabay nga mga bulan, formal nga iginsalawad ang duha nga magbabalaod ang House Bill No. 7693 para maabrihan aton College of Maritime Studies sa ISO. Tinambong nga nasabing okasyon ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr., Campus Administrator Jari Darim Silis, upod aton mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga magturutdo ngan sugad man mga estudyante. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Salamat Daisy mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga school principal, binigyang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na magsuspinde ng klase. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Gihatag sa lokal nga kagamhanan, pinanguluhan ni Mayor Rolando Oy ang katungod sa mga school principal sa pagsuspindi sa klase kung taas na ang heat index level subay sa DepEd Order No. 14 Series of 2026. Kini atol sa gipahigayong coordination meeting nga lakip ni ini ang pagdraft og executive order sa lokal nga kagamhanan nga maghatag na og gahom sa mga school principals sa pagsuspindi sa klase kung mosaka na ang heat index sa delikado nga level. Adunay mga giya nga gisunod alang sa pagsuspindi sa klase. Lakip na ang heat index nga moabot og 41 degrees Celsius pataas nga giila nga danger level sa weather forecast sa Pag-asa. Nagkasinabot usab ang mga departamento nga magpalig-on sa koordinasyon tali sa City Information Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department o DepEd alang sa padayon nga pagmonitor sa weather updates o pagsibya sa opisyal ug husto nga impormasyon kabahin sa heat index aron malikayan ang kalibog sa publiko. Gikan sa RPCDO, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Ryan mula Cagayan de Oro, kambyo naman tayo sa Caraga. Nasa 143.5 million pesos na uplift aid na ipamahagi na sa humigit 71,000 benepisyaryo sa rehiyon ng Caraga. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan. Nagpadayon ang pagapodapod sa 2,000 pesos nga cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Caraga Region. Diin 35,939 na lamang kabenepisyaryo ang wala pa makadawat sa ilang ayuda sumala sa datos hangtod Agosto 14, 2026. Sa kinatibuk ang 107,730 kagiilang benepisyaryo sa rehiyon, 71,791 na ang nakadawat sa ayuda o katumbas sa 66.64% nga payout rate. Mikabat na usab sa 143.58 million pesos ang kantidad sa nahatag nga cash assistance. Sa mga probinsya, pinakataas ang completion rate sa Dinagat Islands nga anaa sa 79%, diin 3,307 sa 4,190 kabenepisyaryo ang nakadawat na niini. Samtang nagpadayon ang payout sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Surigao del Sur uban sa mga LGU ug DSWD Caraga nga nagtakda og special payout schedules alang sa mga kwalipikadong wala pa makakuha sa ayuda. Padayon ang pagpaningkamot sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatagan ang tanang giilang benepisyaryo sa ilang ayuda nga gilauman usab nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan ug pag-atubang sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Dayanara mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Humigit 1,000 senior citizen sa lungsod ng Lamitan sa Basilan natanggap na ang kanilang social pension mula sa pamahalaan. Para sa kabuang ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Recibial de la beneficio el más de 1,000 mga senior citizen estaba ng gobyerno durante el payout na siyudad de Lamita na probinsya de Basilan. Talkansa na mas de 1,000 mga senior el recibial de la segundo quarter social pension na kantidad de 6,000 de peso kada uno. Esta inisyatiba ya organiza el Ministry of Social Services and Development por medio del Provincial Social Welfare and Development Office Basilan. Este el primer día del payout mientras este día y mga días que viene ay continúa también el dalida del mencionado beneficio para na mga senior citizen ng mencionado probinsya.
Objeto de este ayuda del gobierno para asegurar el bienestar y salud del mga senior citizen. Desde na RP Zamboanga, iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Shirley mula Zamboanga. Dayo naman tayo sa Lanao. Pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day ng lungsod ng Marawi, pinasinayaan sa pamamagitan ng Cultural Float Competition, kalahok ang iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, narito si Nadif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi. Sa pamamagitan ng makulay na Cultural Float Competition, formal na sinimulan ng Marawi City ang pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day nito ngayong Agosto 19. Nagsimula ang parada sa Bangulo area at nilahukan ng mga paralan, barangay at iba pang sektor mula sa 5 distrito ng lungsod. Tumuloy ang mga kalahok patungo sa Sarimanok Stadium kung saan nagtipon ang mga city officials, government agencies, partners, elders at ulama. Sa kanyang opening remarks, pinasalamatan ni Mayor Sharif Zain El Gandamra ang mga nakiisa sa pagdiriwang, kabilang ang 101 barangay officials, mga men and women in uniform, education partners, elders, ulama at iba pang delegates. Binalikan din ng alkalde ang kasaysayan ng lungsod mula sa dating City of Dansalan noong 1940 hanggang sa pagkakakilala dito bilang Islamic City of Marawi. Itinampok din ng mga distrito ang kanilang kultura sa pamamagitan ng mga tradisyonal na sayaw, kabilang ang kapagapir, kapmalong at kasingkil. Nakiisa rin ang Iligan City sa pamamagitan ni Vice Mayor Ernest Oliver Wekwek Uy na binigyang diin ang pagkakaisa at matibay na ugnayan ng Iligan at Marawi. Samantala, pinagpaliban muna ang nakatakdang sisterhood agreement sa pagitan ng San Juan City at Marawi City dahil sa sitwasyon kaugnay ng bagyo. Magtatagal hanggang August 23 ang Charter Day celebration na may iba't ibang aktibidad para sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio livestream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.